Ayan. Sumayin niyo po ang mga balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radyo Balita Quickie. Ako si Kim Mangunay. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Radyo Balita Quickie. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Kung ala ng powers dahil sa dami ng distraction sa buhay, kung di ka nabilib sa mga payo ng ilan, bakit hindi subukang maging praktikal? Alamin ang inyong kakayahang natural. Praktikal Power. Masayang usapan, simpleng gabay at payong kaya mong subukan. Praktikal Power with Coach Chris Tang and Miss Tala. Happy Monday, Abante Radio listeners. Meron kaagad tayong mishap. Nakalimutan ko, pasensya na po. At ako ay bagito pa rin dito sa pagraradyo. Pero nevertheless, happy Monday sa inyong lahat. And more importantly, happy start of the week. And itong mga nakaraang araw ay napakamakulay, lalo na para sa mga basketball fans. And kung basketball fan ka, alam ko na alam mo kung ano ang pinag-uusapan ko dito. Congratulations! We are very proud of you, Gilas team, no? Palakpakan naman dyan! Congratulations! And of course, ang aking kaabante ay nandito, walang iba. Si Tala, ang stariray ng kaartehan. Maraming salamat sa napakagandang introduction po. At syempre, magandang makulimlim na hapon sa lahat ng mga pauwi at papasok pa lang sa trabaho. Okay. So, Coach, nabanggit mo ang nangyari sa basketball game ng Gilas. Oo, kaya ba nakapa-jersey ka? Basketball jersey ka ngayon? So, kung medyo malaki nga lang to ngayon, Coach. Mabuhay tayo, mga kaabante! Huh? Alright, so another episode of Practical Power. At ang good news po, tayo po ay naka-test broadcast na. Congratulations! So congratulations to the Abante family. Correct. And with that, of course, we're running out of time. Tala? Okay, maraming salamat at maraming salamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa Practical Power. At syempre, bago kami magtapos, ipapakilala ko sa inyong muli ang nag-iisang life coach sa Philippine Island. Coach Kristan po, at nagsasabing, Panalo ka! pag practical ka. Thank you! See you on Wednesday! Bye! Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.
Abante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host at guest sa programang ito ay kanila lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sexy! Time. Yan. At dahil sexy time na naman, oras na naman ng kalibugan. Kaalaman, libangan, bungismisan, at ganadong tsikahan. Ayun pala yung meaning ng kalibugan. O, diba? Bongga. At syempre, di pwedeng tingin-tingin lang. Share din naman tayo ng mga ka-live sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at Threads. Hanapin lang ang Abante Radio, Abante News Online, at Abante Teletabloid. Ayan. Kamusta ka naman, sexy babe Erica? Kamusta Okay naman ang inyong lang. araw? Kamusta ang iyong week? Ito, medyo nagbabad sa Netflix. Ang daming mga pinapanood. Ako naman, itong week na to, ako ay pumunta sa LU with my friends. Ayan, syempre, naka-two-piece lang tayo. Gusto mo yun? Two-piece with friends. Hindi pwedeng nakataklob lang tayo sa beach. Kailangan damayan natin ang ating mga friends kasi mga friends ko din ay mga models. Ano bang yung pinagkakabalahan sa ngayong kaganapan sa iyong buhay? Viva Max. Nag-Viva Max ako. Nagsuschool din. Nag-training. School ka din? Anong course mo? Saan ka ba nag-aaral? Ano ko? Student pilot. Ay, taray, student pilot. So, pwede ako makisakay sa'yo pagka nag-pilot ka na. Basta. Gusto mo yun? Oo. Ako din, student din ako eh. Pero ako accountancy naman. So, modeling din ako and singing. Masarap sa La Union. Nakapunta ka na ba sa La Union? Ha? Nakapunta ka na ba Yes, doon? nakapunta na ako once. Once? Anong ginawa mo doon? Asan kayo nakapumunta? Saan kayo? Sa Kabsat? Sa iba sa San Juan? Sa San Doon ba Juan. kayo? Sa San Juan. Kami dun kami sa Wanderer's Nook. Yan, sa ating friends. Friend kasi yung may-ari doon. So, in-invite kami doon. Tapos friend with other models and other artists. Ayan. Sexy. Ang sexy lang ng namin doon. Ng tag-init kasi, ang sarap magbaba, di ba? Pag init na init ka, babad ka lang doon. Tapos yung mga boys naka-trunks lang. Tapos kami Ano yun? Ikaw ba? Ano ba? Mahilig ka ba sa swimsuits din? Oo naman. Mahilig din naman ako sa beach. So, pag ganun talagang hubaran. Hubaran. Bet ko yan, hubaran. Ang bet kong damit pagka swimsuit, yung naka-V, di ba? Diba? Ganda ng storya. Pero mamaya sa pagbabalik, makikita at magsasabi kami ng aming mga magagandang opinyon. Kaya naman tayo magpatumpik-tupik pa. Commercial break muna. Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon? Karaniwang sakit na nakukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radio.
Alam niyo ba na nakakaipon tayo ng aabot ng 35,000 tons ng basura kada araw? Saan mang panig ng mundo, malaking problema ang basura at pagtatapunan nito. Base sa pag-aaral, ang bawat tao ay nakalilikha ng hanggang kalahating kilo ng basura, lalo sa Metro Manila. Ngunit paano nga mababawasan ang basura at matutulungan ang ating kapaligiran? Reuse, recycle. Upang hindi na makalikha ng mas maraming basura, matutong mag-recycle ng mga gamit lalo yung gawa sa plastic. Sa ganitong paraan, hindi na nadadagdagan ang naiipong kalat lalo sa ating mga bahay. Alamin din ang programa sa komunidad kung saan pinapalitan ng bagong gamit o pera ang mga sirang appliances at hindi na napapakinabangang bagay. Avoid one-time use plastic bags. Sa ating pamimili sa grocery man o palengke, magdala ng eco bag o mga reusable bag at mas piliin ang paper bags bilang pambalot sa mga napamili. Ipinagbabawal na rin sa ilang mga lugar ang paggamit ng plastic para iwas na rin sa dagdag basura. Avoid single-use food and drink containers. Maraming business establishment ang nagtataguyod sa eco-friendly environment at hinihikayat ang kanilang mga customer na magdala ng reusable containers lalo't sa mga take-out order. Consider digital. Sa halip na hard copy ng mga dokumento, ikonsidera ang digital version o mga soft copy upang hindi na kumapal ang tambak ng papel sa opisina man o sa bahay. May mga digital copy na rin ng resibo, statement of accounts at iba pang mahahalagang dokumento. Buy eco-friendly or second-hand items, lalo sa mga damit. Kasama ba kayo sa bili ng mga gamit at damit na hindi naman kailangan at hindi naman nagagamit? Maging praktikal at bumili lamang ng kinakailangan. Gawing compost. May basurang nabubulok gaya ng balat ng prutas at gulay. Sa ating mga bakuran, gumawa ng composting bin gaya ng lumang container, timba o anumang maaaring lalagyan. Ang compost ay maaaring gawing pataba ng lupa sa ating mga halaman. Bagamat matrabaho, maganda naman ang balik nito sa ating kapaligiran. Isang paalala mula sa Abante Radyo. Nagbabalik po ang programang Sexy Time. At ako muli ang inyong sexy babe, Sherry Valenzuela. At ako naman ang inyong sexy babe, Erica Balagtas. Dahil pala desisyon tayo, oras na para sa Mariang Pala Desisyon. Palad desisyon. Ayan. Anong masasabi mo sa ating nag-send ng letter na himas ni Main? Ano naman yung number ng manager? Yeah, oo. Okay. Kaya naman maraming salamat sa pakikinig at pagtutok. Naway na paligayan nyo. Namin kayo, ngayong gabi. Ako po ang iyong sexy babe, Sherry Valenzuela. Huwag kalimutan, Lunes hanggang Biyernes, 11 hanggang 12 ng gabi. Ako naman po ang inyong sexy babe, Erica Balagtas. Kaya naman, sabay-sabay ulit tayong makaraos bukas. Ito ang Sexy Time. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Abante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran.
Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host at guest sa programang ito ay kanila lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Malakas na armas ang may alam sa batas. Kaya naman hatid namin bagong programa sa lahat. Programang aalalay sa mga kapos sa legal assistance. Tawag na at itanong ang inyong problemang legal. Ang legal weapon nyo laban sa mga nagmamataas ng aapi at ayaw lumaban ng patas. Armas kahit sa mga payong legal. Katuwang sina Attorney Elaine Adora at Attorney Edward Siping. Armas Batas. Happy Monday po sa ating mga watchers and listeners online. Ito po si Attorney Elaine Adora. At ako naman po si Attorney Edward Sipin. Hatid po ng aming programa makapagbigay ng libreng payong legal. Kaya samahan niyo po kami ngayon sa programang Armas Batas. Ay, magandang gabi, Attorney Elaine. Good evening, Attorney Kabante. Oo, kumusta Oo. naman? Kumusta ang iyong naging weekend? Ayos naman, Attorney. So, bilang panimula, pwede mo bang sabihin sa ating mga watchers and listeners kung ano ang topic natin for tonight? Ang topic natin, Attorney, tungkol sa mga rectification ng simulation of birth, Attorney. Malalim yan. Tagalogin natin. Ayan ang beef. Seafood. Ay, bigla. Yung chicken. Ikaw. Pas muna. Andiyan po muna mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Ako po si Rocky Glasso. Ako naman si Angelica Piscaso, palaging tumutok sa aming mga social media pages para maging una sa mga kwentong politiko. Kaya't huwag pong bibitiw dahil magkikita-kita tayo muli bukas sa alas 4 pa rin ng hapon. Mabuhay Pilipinas, ako si Badio Vera. Abante Radyo Balita Wiki. Magandang hapon. Narito ang mga balitang mabilis, mabangis, walang mintis ngayong hapon dito sa Abante Radyo Balita Quickie. Abante Radyo Live Report. Abante tayo sa balita dyan sa bahagi ng Maynila. Paglagda ng sa DOJ. Pa siya sa pagdinig. Para sa Abante Radio, at si Justin Huso, Abante Patrol 9, muna sa balita at serbisyo. At sumainyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis sa oras na ito sa Abante Balita Quickie. Muli magandang hapon, ako po si Alvin Barcelona. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon. Karaniwang sakit ng kukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa
sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din at pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radyo. Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon? Karaniwang sakit ng kukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan, mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din at pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radyo. Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon? Karaniwang sakit ng kukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan, mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din at pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radyo. Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon? Karaniwang sakit ng kukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan, mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din at pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radyo.
pagsisingil ng kuryente, mahalaga ang pagtitipid sa pagkonsumo nito. May mga praktikal na pamamaraan upang hindi tumaas ang inyong electric bills. Alisin sa saksakan ang appliances kapag hindi ginagamit o kapag aalis ng bahay. Alam nyo ba na kahit hindi ginagamit ang appliance pero nakasaksak sa outlet ay kumukonsumo rin ng kuryente? Kung mayroon namang sapat na budget, palitan ang mga lumang appliances dahil ang mga lumang gamit ay malakas sa konsumo ng kuryente. Imbes na gumamit ng ilaw kapag araw, mas mabuti ang natural light. Buksan ang mga bintana at alisin ang mga hadlang para pumasok ang liwanag. Limitahan ang paggamit ng aircon at electric fan kung hindi naman mainit ang panahon. At gawing palagian o regular ang paglilinis nito. Ilagay lamang sa tamang temperatura ang inyong refrigerator at iwasan na palagi itong buksan. Turuan ang buong pamilya kung paano magtipid sa kuryente dahil kung ikaw lang ang magtitipid ay baliwala kung ang iba ay hindi naman nakikiisa. Isang paalala mula sa Abante Radyo. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Kung ala ng powers dahil sa dami ng distraction sa buhay, kung di ka nabilib sa mga payo ng ilan, bakit hindi subukang maging praktikal? Alamin ang inyong kakayahang natural. Practical Power. Masayang usapan, simpleng gabay at payong kaya mong subukan. Practical Power with Coach Chris Tan and Miss Tala. Happy Wednesday, Practicalers and Abante Radio listeners. So, isa na naman pong episode ng Practical Power. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong Wednesday afternoon. At alam kong midweek na po. Kaya pag midweek, minsan medyo nawawalan tayo ng gana. Kaya para magkaroon tayo ng gana, nandito ang ating pambansang tariray ng kaartehan, si Tala. Maraming salamat, Coach. Nahiya naman ako sa introduction mo. Ako pa magbibigay ng energy at gana sa kanila, host. Yes. Eh, may pinagdadaanan din ako dahil midweek na. Okay. Ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon, Tala? Siyempre, Coach, pagod na ako mula Lunes, Tuesday. Mula Lunes, Tuesday. Oo, mula Lunes, and then Tuesday, and then today. Medyo Okay. mababa na ang energy level ko, mga kaaban. Okay. Pero itataas natin dapat yan ngayon. Itaas natin. Itaas natin. Tignan mo, nakasputing po siya talaga. Tumayo ka nga, Tala, para makita nila ang iyong get-up. Oo ba to? Oh, yan. Yes. Oh. Kita nyo ang kanyang get-up. Yan po ang kanyang OOTD. OOTD nga ba ang tawag doon? Eh, hindi, Coach. Akin hindi to OTV. Ano tawag dyan? ATV. Ano yung ATV? Aurahan to the max. Oh, I like that. Yes, Ah, kasi pag wala ka ng energy, kung hindi mo bawi sa mukha, bawiin mo sa damit. yeah, meron gusto ka attitude, no? Attitude, yeah? Pasok mo ang energy. Okay. At bago ako magdaldal dito, syempre gusto kong ipakilala ulit ang sarili ko at bumati sa lahat ng walang sawang nakikinig at nanonood. Again, ako si Talang, istariray ng kaartehan at samahan niyo ako. Para sumikat naman ako. So ikaw lang ang sasamahan nila. Talaga pong si Tala may pagkano, no? Makasarili. Selfish, ano? Oo, makasarili. Pinakilala yung sarili niya. Akala ko naman, kaya medyo kung yung mga na-online viewers, no? Nakita niyo parang akala ko papasok na ako, eh. Eh, Coach, wag ka na magselos, Coach. Sige, pakilala na kita ulit, Coach, kasi never pa kitang naipakilala. Okay, o sige. Handahan mo yan, ha? Maganda to, Coach. Handa na ba kayong makilala ang nag-iisa? Handa na kami. Ang walang katulad. Handa na kami. Ang walang kaparis. Handa na kami. Na mabangis. Parang ano yan, Abante Radio, ah. Walang mintis. Okay. Ang nag-iisang life coach sa Pilipinas, si Coach Chris Tan. Kita nyo, papalakpak na sana ako, mali pa. Magagalit yung mga fellow life
Kung hindi ako nag-iisang life coach sa For me, Pilipinas. the only one. Oo. That's important. Yung nakikita mo. Maaaring, hindi rin ako sigurado, but ang personal branding ko po, practical coaching. So maaaring ako ay nag-iisa sa Pilipinas pagdating sa practical coaching. Pero marami po kaming life coach dyan, and hi po sa aking mga fellow life coaches, no? Sana po ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ha? Oo, And of maganda. course, more importantly, sana nasa mabuting kalagayan ang ating mga practicalers at Abante Radio listeners. Siyempre naman ko, siniguro ko yung coach. Okay, so sure na sure ka, ha? Oo, napapalibutan ko sila, coach. Okay, mabuti. At binabraso ni Tala na kailangan okay daw kayo. Oo, given Ha? talaga, coach. Binabraso talaga, coach. Gusto mo ba ulitin ko yung intro ko, coach? Wag na, wag na. Wag na, okay na Oo, yun. kasi puro mali na naman po, mga practicalers, ha? Patuwal. So mamaya po, sasabunin ko na naman si Tala, ikukula ko rin. Dahil inaasahan namin na this coming Friday, 5 p.m. ay magkikita-kita po ulit tayo. At hanggang sa muli, ako po ang inyong practical coach, Coach Cristal. At syempre, walang iba, nag-iisa ang reyna ng kaartehan, si Tala. Na nagpapaalala, Panalo ka! pag practical ka. See you on Friday, 5 p.m. Ingat po! Kung wala ng powers dahil sa dami ng distraction sa buhay, kung di ka nabilib sa mga payo ng ilan, bakit hindi subukang maging praktikal? Alamin ang inyong kakayahang natural. Practical Power. Masayang usapan, simpleng gabay at payong kaya mong subukan. Practical Power with Coach Chris Tan and Miss Tala. Madalas na idinadahilan kapag masama ang ating pakiramdam ay under the weather. Maaari kasing may sintomas ka ng sipon, ubo, o kaya ay trangkaso. Alam niyo ba na may natural na pamamaraan para maagapan ang sakit sa sanhi ng pabago-bagong panahon? Honey. Ang honey ay mayroong antibacterial at antimicrobial properties na nagpapabuti ng ating immune system at nakatutulong para mapabilis ang paggaling. Lemon. Ang lemon ay nagtataglay din ng antibacterial, antiviral, antifungal at anti-inflammatory na kayang labanan ang virus. Ginger. Sinaunang panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic. Itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, antiseptic at antibacterial properties na mayroon ding immune-boosting compound. Chicken soup. Believe it or not, may pag-aaral na nagsasabing pinipigilan ng chicken soup ang anumang inflammatory compound sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may librong chicken soup for the soul. Isang public service message hatid ng inyong Abante Radio. Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon? Karaniwang sakit ng kukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahin upang hindi na kumalat ang virus.
Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin, may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radyo. Alam niyo ba na nakakaipon tayo ng aabot ng 35,000 tons ng basura kada araw? Saan mang panig ng mundo, malaking problema ang basura at pagtatapunan nito. Base sa pag-aaral, ang bawat tao ay nakalilikha ng hanggang kalahating kilo ng basura, lalo sa Metro Manila. Ngunit paano nga mababawasan ang basura at matutulungan ang ating kapaligiran? Reuse, recycle. Upang hindi na makalikha ng mas maraming basura, matutong mag-recycle ng mga gamit lalo yung gawa sa plastic. Sa ganitong paraan, hindi na nadadagdagan ang naiipong kalat lalo sa ating mga bahay. Alamin din ang programa sa komunidad kung saan pinapalitan ng bagong gamit o pera ang mga sirang appliances at hindi na napapakinabangang bagay. Avoid one-time use plastic bags. Sa ating pamimili sa grocery man o palengke, magdala ng eco bag o mga reusable bag at mas piliin ang paper bags bilang pambalot sa mga napamili. Ipinagbabawal na rin sa ilang mga lugar ang paggamit ng plastic para iwas na rin sa dagdag basura. Avoid single-use food and drink containers. Maraming business establishment ang nagtataguyod sa eco-friendly environment at hinihikayat ang kanilang mga customer na magdala ng reusable containers lalo't sa mga take-out order. Consider digital. Sa halip na hard copy ng mga dokumento, ikonsidera ang digital version o mga soft copy upang hindi na pumapal ang tambak ng papel sa opisina man o sa bahay. May mga digital copy na rin ng resibo, statement of accounts at iba pang mahahalagang dokumento. Buy eco-friendly or second-hand items, lalo sa mga damit. Kasama ba kayo sa bili ng mga gamit at damit na hindi naman kailangan at hindi naman nagagamit? Maging praktikal at bumili lamang ng kinakailangan. Gawing compost. May basurang nabubulok gaya ng balat ng prutas at gulay. Sa ating mga bakuran, gumawa ng composting bin gaya ng lumang container, timba o anumang maaaring lalagyan. Ang compost ay maaaring gawing pataba ng lupa sa ating mga halaman. Bagamat matrabaho, maganda naman ang balik nito sa ating kapaligiran. Isang paalala mula sa Abante Radyo. Tutok lang, magbabalik ang Teletabloid. Simula ng araw, bagong pag-asa. Sa bawat bukang liwayway, bagong putok ng balita. Aabante ang buhay, sulong at huwag pahuli. Abante na! Abante na! Pilipinas! Kasama sina Ronnie Ramos at Raymond Tinaza. Balita, informasyon at balitaktakan. Abante na! Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito sa bagong 1494. DWAR. Abante Radyo. Abante Radyo. Abante sa balita at serbisyo. Mula sa Abante Radyo Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radyo Balita, buong bansa. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama si Robert Tan at Doran Castro at si Jupiter Torres, alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito sa bagong 1494 DWAR. Abante Radio.
Abante sa balita at serbisyo. Weather, you like it or not? Para sa lagay ng panahon na trivia for today's news. Susunod, kalalakihan na pawaw at napanganganalang ng todo sa abs ni Catherine Bernardo. Wow! Tutok lang magbabalikan teletabloid. Inyong mahalaga sa bayan, isyu dapat pag-usapan. Wala lang atrasan. Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang atrasan. Dito sa bagong 1494 DWAR. Abante Radyo. Abante sa balita at serbisyo. Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon? Karaniwang sakit ng kukuha kapag papalit-palit at malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan, mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din at pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin, may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid na inyong Abante Radyo. Ayan. At yan po ang mga mainit na balita sa oras na ito. Kami ang inyong nakasama ngayong hapunan. Ako, Angelica Pesca. At ako yung buwis, Marky Miranda. Ako, si Jico Postolero. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang social media pages ng Abante. Magkita-kita tayo bukas, alas 6 pa rin ng gabi. Ito ang Teletabloid. Muli, magandang gabi. Tayog na alipad, tagapaghatid ng makabagong mentalidad. Tagalog ang salita, diaryong dekalidad. Tinaguri ang modernong la solidaridad. Handang sagutin lahat ng katanungan, handang ukatin ang mga natatabunan. Masarap kasama, agahan hanggang hapunan. Pamamahayag na may pagkamakatarungan. Hindi lang sa papabalita, kilala showbiz, chismis, palakasan at iba pa. Pagkasabihan ka, ito ang diaryong pinaka sobrang ganda. Mahihiyak ang ibalot sa pinapailan taon. Inalagaan ang reputasyon hanggang maging pinakamalawak na sirkulasyon. Lahat ng informasyon galing sa diaryong tabloid, pwede mo na mapasa sa iPhone at Android. Nangungulat sa balita, maghuhusay na kolumnista. Di mo subukan na makita kung saan ang tunay na tabloidista. Nangungulat sa balita, maghuhusay na kolumnista. Di mo subukan na makita kung saan ang tunay na tabloidista.
naman nagbabagang balita. Mga magsasaka umalma dahil sa baba ng kita. Nagmahal ang mantika, 12 bahay tinupok ng naiwan ng kandila. Umawat sa away, inundayan ng saksak. 16 na sasakyan, inararo ng truck. Plaridel, Bulacan, eroplano bagsak. Katiba pang mga balitang siguradong pagsyak. Buong Revilla, malaya ng gumagala sa mall. Reklamo ni Imelda, Andaya, sana all. LeBron James nasa Lakers na. Walang pa rin paki sa mga haters niya. Brown D, Ginebra, di susuko sa Magnolia. Mayweather, pinaringgan ni De La Hoya. May ganda, in love na nga ba kay Abueva? Yes, panet, sinali yung mga kaneta. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Pag di mo subukan na makita, talaga ang tunay na tabloidista. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Pag di mo subukan na makita, talaga ang tunay na tabloidista. Pupok ng payong ng isang fan, baka sa hiyas niyam, viral sa Instagram. Siyan, True Love ang turingan. Abra, Best Actor sa Gawad Urian. Ann Curtis, buntis na nga ba? Mariel sumuko kay Inday Sara. Dennis Trillo, pabor sa marijuana. Nadia Montenegro, patok ang afritada. Eric Ramsey, lilipat sa Kapuso. Sa Barcelo, nagpalaki ng suso. Alden, magpapatubo ng bigote. Gaganap na bagong enteng kabisote. Walong manok, kinain ng sigbin. Umaatake sa ilalim ng between. Kapre na mataan sa may sangandaan. At iba-ibang kwento pang kapalitan. Sa clearance, konti na lang ang bilang. Magandang balita. Ang aking mga isla, sinuli na ng China. Magandang balita. Sa wakas, meron na mapayapaan sa basilan. Magandang balita. Isulat mo na halos pantay na ang palitan. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Di mo subukan na makita, talaga ang tunay na tabloidista. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Di mo subukan na makita, talaga ang tunay na tabloidista. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Di mo subukan na makita, talaga ang tunay na tabloidista. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Di mo subukan na makita, talaga ang tunay na tabloidista. Ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din at pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radyo. Sa taas ng singil ng kuryente, mahalaga ang pagtitipid sa pagkonsumo nito. May mga praktikal na pamamaraan upang hindi tumaas ang inyong electric bills. Alisin sa saksakan ang appliances kapag hindi ginagamit o kapag aalis ng bahay. Alam nyo ba na kahit hindi ginagamit ang appliance pero nakasaksak sa outlet ay kumukonsumo rin ng kuryente? Kung mayroon namang sapat na budget, palitan ang mga lumang appliances dahil ang mga lumang gamit ay malakas sa konsumo ng kuryente.
kuryente. Imbes na gumamit ng ilaw kapag araw, mas mabuti ang natural light. Buksan ang mga bintana at alisin ang mga hadlang para pumasok ang liwanag. Limitahan ang paggamit ng aircon at electric fan kung hindi naman mainit ang panahon. At gawing palagian o regular ang paglilinis nito. Ilagay lamang sa tamang temperatura ang inyong refrigerator at iwasan na palagi itong buksan. Turuan ang buong pamilya kung paano magtipid sa kuryente dahil kung ikaw lang ang magtitipid ay baliwala kung ang iba ay hindi naman nakikisa. Isang paalala mula sa Abante Radyo. Karaniwang sakit na nakukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahin upang hindi na kumalat ang virus. Tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radyo. Madalas na idinadahilan kapag masama ang ating pakiramdam ay under the weather. Maaari kasing may sintomas ka ng sipon, ubo o kaya ay trangkaso. Alam niyo ba na may natural na pamamaraan para maagapan ang sakit sa sanhi ng pabago-bagong panahon? Honey. Ang honey ay mayroong antibacterial at antimicrobial properties na nagpapabuti ng ating immune system at nakatutulong para mapabilis ang paggaling. Lemon. Ang lemon ay nagtataglay din ng antibacterial, antiviral, antifungal at anti-inflammatory na kayang labanan ang virus. Ginger. Sinaunang panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic. Itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, antiseptic at antibacterial properties na mayroon ding immune-boosting compound. Chicken soup. Believe it or not, may pag-aaral na nagsasabing pinipigilan ng chicken soup ang anumang inflammatory compound sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may librong Chicken Soup for the Soul. Isang public service message hatid ng inyong Abante Radyo.